Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ako muli upang ibahagi ang salita ng Diyos. At nais kong talakayin sa umagang ito ang salita ng Panginoon na ibahagi ko sa inyo. At ang pamagat nito, dapat tayo ay maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nais ko lang pong talakayin yung verse na ito at ibahagi ko sa inyo ang salitang ito na kung titingnan po natin ay ang aking pagbabatayan po ng salitang ito ay ang Lucas 12:40 po, na ang nakalagay po doon, dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nais ko pong talakayin ito sapagkat ito po ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo, na tayong lahat ay dapat maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay babala doon po sa mga mananampalataya ni Kristo, na dapat ang lahat po, ang bawat isang mananampalataya, individual po, ay magiging handa sa kanyang pagbabalik. Ano po ang dapat gawin na tayo ay magiging handa sa kanyang pagbabalik? Ang nais po ng Panginoon sa salitang ito na ating pagbubulayan, na nais na ipaabot sa bawat isa na mananampalataya na tayo ay magiging handa sa lahat ng oras. Ano po ang ibig sabihin nito? Na tayo po ay maging handa sa lahat ng oras sa pagdating ng Panginoon, na tayo ay maging malinis sa kanyang pagdating. Sapagkat po, sinabi niya ito na hindi tinutukoy kung ano po talaga ang tamang pamamaraan at dahilan na tayo magiging handa sa kanyang pagdating. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo, na maging malinis po ang puso natin. Ito po yung dahilan, ito po yung katotohanan na tayo magiging handa, sapagkat po kung tayo ay hindi handa at dumating ang Panginoon na nasa bulid tayo ng kasalanan, na hindi po malinis ang ating puso, na hindi po malinis ang ating konsensya, na hindi po natin napatawad ang nagkasala sa atin. Maniwala po kayo sa akin at saka hindi. Ito po ang katotohanan na nais ng Panginoon tayo magiging handa, na sa kanyang pagdating ay malinis ang ating puso, na hindi po tayo nabulik doon sa mga kasalanan, na handa po tayo sa kanyang pagdating, na tinalikdan na natin ang ating mga kasalanan at lumakad na tayo doon sa kalooban ng Diyos. Ayun po ang nais ipahiwatig sa salitang ito, na huwag siyang dumating na tayo ay nabulid sa kasalanan, na nais ng Diyos na sa kanyang pagbabalik mula sa itaas, sa alapaap, tayo ay may malinis na puso, na sa kanyang pagdating ay banal ang ating kalooban. Ayun po ang pinapahiwatig sa kanyang pagbabalik, na tayo ay maging banal at handa tayong maging malinis ang ating puso hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito po ang nais
tukuyin ng salitang ito. At kung titingnan po natin yung Apokalipsis 22:12, tingnan mo ang layunin ng kanyang pagbabalik. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Napakalalim po ang salitang ito. Yung Apokalipsis po 22:12. Ito po'y malapit na po sa katapusan ng mundong ito. Kaya sinabi niya, ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito po'y napakalalim at napakahiwaga yung salitang ito. Mauunawaan lamang ito nung taong pinagkalooban ng pagkaunawa. Yung mga mananampalataya po na totoo. Hindi po yung 50-50. Kasi po maraming mananampalataya at saka hindi po rin sila totally na surrender sa Panginoon. Kaya kung kayo man ay nakikinig sa akin, loobinawa ng Diyos na lahat ng sinasabi ko ay maunawaan ninyo, sapagkat hindi po ito maunawaan hanggat hindi pinagkaloob sa inyo ng Diyos ang totoong pagkaunawa sa salitang ito. Sapagkat kung ang puso po mo ay natatakpan ng kasalanan at hindi bukas sa iyong mga mata ang pagkaunawa at hindi pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, hindi mo ako maunawaan kahit kailan. Ngunit kung ito ay pinagkaloob sa iyo at niloob ng Diyos na buksan ang isipan mo, buksan ang pagkaunawa mo dito sa salitang ito, mauunawaan mo ito. Ito po ay pinakamabigat na salita ng Panginoon. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala. Ang may gantimpala lang po para sabihin ko sa inyo ay yung gumagawa ng matuwid at sumusunod po doon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kayo man ay natutulog at narinig ninyo ang salitang ito, loobinawa ng Diyos na manumbalik kayo sa Panginoon, sapagkat wala pong makakatakas dito. Ito po'y babala at ito po'y mangyayari. Lahat ng salita ng Diyos ay matutupad. Sinabi niya, ang aking salita ay mananatili, ngunit ang sanglibutang ito ay lilipas. Sinabi niya, my word shall not pass away. Sinabi niya, ang lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kaya po ito po yung napakalungkot dito po sa sinasabi niya sa Apokalipsis 2:12, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat po tayo. Dito po, mabigat po itong salitang ito. Upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito po ay napakabigat. Doon po sa taong gumagawa ng masama na ang nais ay mandaya. Makinig po kayong mabuti. Lalong-lalo na po doon sa DSWD na nandadaya para dayain yung mga mahihirap. Gagantihan po kayo ng Diyos sa inyong ginawa. Yung mga doktor na ampira ang iniisip ay mangurakot ang nakatayo sa gobyerno. Nagtatrabaho sa gobyerno, mangurakot. Hindi po kayo makakatakas dito. Manloloko ng mga manghihirap. Hindi po kayo makakatakas dito. Ito'y salita ng Panginoon. Manumbalik na kayo sa Diyos. At talikdanan ninyo kung ano man ang ginawa ninyo na hindi mabuti sa harapan ng Panginoon
Sumuko na kayo sa Diyos, sapagkat wala kayong tatakasan dito. Lahat po ng mga gumagawa ng masama at karumal-dumal sa inyong kapwa, sa harapan ng Panginoon, hindi po kayo makakatago, hindi po kayo makakatakas. Kaya ako nakikiusap sa inyo na talikdan na ninyo yan. Huwag na kayong gumawa ng ano paman. Sapagkat sa salitang ito na sinasabi ko sa inyo, wala pong makakatakas dito. Kung kayo'y nangangamkam ng lupa, kung kayo'y nagnanakaw sa gobyerno, kung kayo'y nandadaya, kung kayo'y nagsisinungaling sa inyong kapwa, tuwirin na ninyo inyong landas at pagsisihan na ninyo ang mga bagay na ito. Sapagkat wala pong nakakatakas. Sa baba lang ito, sinabi ng Panginoon upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ay paano kung masama ang ginawa mo? Tsak nagagantihan ka. Ay kung mabuti ang ginawa mo, magpasalamat ka. Kaya hanggang dito na lamang po. Ito po'y babala at wala pong kayong tatakasan dito sa salitang ito. Apokalipsis 22:12. Kaya maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Mabuhay kayong lahat. At maraming salamat po.